You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Welcome back to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in the Philippines. Yes! Huling-huling nagve-vape. Ayun. So, anong topic natin, Tio Bry? Ang topic natin ngayon, syempre, ano yung mga greatest life lessons na natutunan natin. Kasi November na, pa-December na, patapos na taon, alam ko mas maaga. Pero since hindi naman kailangan December natin pag-usapan. So, ngayon pa lang November, madami na tayong natutunan bawat isa. Sa, based sa sarili natin, sa spiritualidad natin, and ano yung, baka sakaling may parehas ding taong nakaranas nun, at maano natin, makarelate sila and may matutunan sila about it, bawat sa atin. Okay. Take it away, Gnomes. Why not? Bakit ako una? Take it away, Dayan. Why not? Pero actually, very timely siya. Kasi nga, we just had Pluto in Aquarius, Kayo nga, no? November 19. So, pwede natin i-reflect back. Ano yung mga natutunan natin? The last 16 years. For the past 16 years dun sa Pluto in Capricorn. Ba, diba? Maganda. Oo. Grabe. Ubos na ubos yung aking Venus in Capricorn for the last 16 years. Kasi nandun nag-transit yung Pluto. Ako nga, wala pa akong protection dun eh. Wala akong planeta dun eh. Kaya ang bigat-bigat dun eh. Yan. So, si Tio Bry muna siya nakaisip na topic ba't ako? Ikaw muna. So, siguro ako, since syempre, nag-transit siya doon sa Venus ko, yung Pluto. So, parang naapektuhan yung aking love life and relationship for the past 16 years. It could be like platonic or romantic. So, kumbaga, for the past 16 years, wala akong naging matino na jowa aside sa asawa ko ngayon. Siguro Pluto gift na siya after ng simultaneously na death and rebirth. Pero kinakailangan yung death and rebirth na yun kasi para yung ego ko is ma-manage or ma-balance. But overall, what I learned about relationships is dapat piliin mo yung sarili mo. Yes. Kasi pag pinili mo yung sarili mo, tumatawa ka. Yes. Kapag pinili mo kasi yung sarili mo, mas marami ka pang matutulungan and mai-inspire and manunurture na ibang tao. Unless, kapag binigay mo yung all mo sa isang tao lang, for example, hanggang sa ubos na ubos ka na, parang madidrain ka na, at the same time, wala ka pang ibang taong matutulungan. So, prioritize your peace. Parang ganun. So, kung tingin mo, naapektuhan na yung peace of mind mo. Para sa akin kasi peace of mind is the greatest currency of all. Kasi kung may peace of mind ka, may happiness ka. Kung may peace of mind ka, may joy ka rin. Kung may peace of mind ka, mataas yung frequency mo kasi sa frequency table, mataas yung peace. Kung may peace of mind ka, mas madali ka makakapag-manifest kasi hindi cluttered yung utak mo. Kung may madali ka makakapag-manifest, may abundance ka. So, it's all about peace. So, yun. So, kung may bagay, situation, tao na hindi nagkakos ng peace of mind sa'yo, let it go. Kasi kapag nawalan ka ng peace, parang lahat dyan magmamanifest, sickness, mental problem, physical ailments. So, it's just not helping. So, yun lang. Hindi, meron ka pa. Ano meron pa? Madami pa. 16 years, yun lang? Oo, kasi for the past 16 years kasi, hindi ako friendly na tao. So, As a Libra moon. Yeah, as a Libra moon. Mataas yung aking guard sa lahat ng mga tao. So, parang kapag ikaw, pinapasok kita sa aking heart, or sa aking circle, or sa aking heart, it means I accept you for who you are, for Pag komportable na. Yes. So, it's hard True self na. Yun, it's hard kasi for me to give my trust and love. Pero, kapag yun nga lang yung masakit eh. Parang it's hard for me to give it. Pero pag binigay ko yun, minsan, parang na-overuse pa. So parang meron ako minsan na realization the past few days na parang, kailangan ba talaga ibaba ko yung guard ko? O wag na lang. Parang kailangan pa ba makita nila yung the whole me? Or okay lang yung 50% na lang para hindi ako masaktan? Kasi, bakit kapag binibigay ko na yung all of me, parang tinitake advantage na nila yung vulnerability ko. So, dapat pala siguro hindi ako maging 100% na vulnerable. Parang may ganun ako mga questions. Anong naging mo doon? Anong naging resolution mo ron?
Ang resolution ko is always choose yourself. So, I can be vulnerable, pero once na nakita ko na you are affecting my peace, is yun, I will choose myself. Kasi parang siguro ang naging signal ko na doon, kahit maging vulnerable ako sa'yo, pero pag naging signal ko doon is na-apektuhan mo na yung peace of mind ko. It means parang mag-step back na muna ako. Parang ganyan. Anong ibig sabihin sa'yo ng vulnerability? Vulnerability means, yung parang pinapakita ko na sa'yo lahat ng mga unfiltered words ko. Sinishare ko sa'yo lahat ng mga, alam mo yung mga lahat ng nasa isip ko, hindi ko na siya pinaprocess, basta sasabihin ko sa'yo because that's how comfortable I am. Mm-hmm. Lahat ng mga nararamdaman ko at the moment, I can easily say it to you. Because I trust you. Tapos, ayun, some people, they're just taking advantage of my vulnerability. Na parang yung level of trust that I gave them, they're just taking advantage of it. Na parang feeling nila, hindi nila na-realize na ganun ko siya kahirap ibigay sa kanila to down all of my guards. Okay. So, yun lang. So, given that, vulnerability, ganyan. Ngayon ba, masasabi mong vulnerable ka sa lahat ng tao kahit sa hindi mo kakilala? Hindi. Hindi pa rin. Hindi, ayaw mo. May ano pa? Hindi kasi yung default ko kasi talaga hindi ako friendly. So yung default ko, hindi ako vulnerable kasi maltaas kayo yung guards ko saka hindi ako friendly. So kumbaga, default ko lang kasi talaga yun na pag bago kitang kakilala, parang hindi ako nag-open masyado ng kwento kasi parang ini-energy read muna kita kung kaya ba kitang pagkatiwalaan, kung I can be vulnerable with you, parang ganon. So, hindi naman sa judgment yun or what, but it's just, yun lang talaga yung default ko. Okay. So, that's you. So, I guess wala namang mali talaga kung yun ka. Pero sa akin kasi parang yung vulnerability dapat, ngayon is the time to be vulnerable sa, hindi naman lahat ng tao, pero just be vulnerable that alam mo yung parang may trust ka sa lahat ng tao. Hindi naman may trust, pero yung parang okay, bibigay ko sa iyo yung puso ko, pero kung aabusuhin mo ko, sasaktan mo ko, that's on you and that's not on me. But regardless, I gave you that chance, that vulnerability, but I have to move on. Yung parang natutunan mo ba? Yan naman yung perspective mo na natutunan Isa mo. yun actually. But it's just a part of it. Madami akong lesson eh. Ayun. Siguro as an extrovert, kasi ako introvert. Oo, yun, isa pa. Yun din yung pinagkaiba namin siguro. Ayun. So, ikaw, sabi mo part lang yun eh. Ano pa yung iba? Oo nga. Ako na ba? Oo. Kala ko ba may vulnerability? Ikaw muna. Vulnerability nga eh. Hindi, 16 years. Mamaya na tayo sa vulnerability. Balik tayo dyan. 16 years. Di ba? Sabi mo. Okay, 16 years. So if it's going to be 16 years, I was undergoing my Saturn return at that time. Kasi 30 years old ka noon, no? Mga ganyan, 30 or 20. Kaya pala sinabi mo na after Saturn return hindi ka kagad natutunan ng lesson. Matagal. Anyways, ano ba? Paano ko sisimulan to? Oy, grabe yan. Madami akong nasaktang tao. Ay. For before my Saturn return. Alam mo, madami akong nasaktan tao na hindi ko naman sinasadya. Siyempre, dala ng kabataan, dala ng ego, dala ng pagiging makasarili. Dahil, hindi ko na-justify, pero siguro dahil din may rin na Scorpio ako or whatever. Parang ganon. Dala rin ng mga traumas na bit-bit mo. Pero one thing na natutunan, sa mga natutunan ko is, first is not to live with guilt. Kasi yung sa totoo lang sa buhay, wala namang nangyayaring masama. Kumbaga lahat yan, ginudge mo lang na masama. Pero yung pagiging masama mo pala dati or pagiging maloko mo dati, yun ang magdadala ng pagiging matino mo ngayon. Kasi kung hindi ka naman naging maloko dati, dalawa lang yan eh. Either maging maloko ka dati at matino ka ngayon, or matino ka ngayon at magiging maloko ka. So ako,
swerte siguro na ako masasabi ko sinabi ko na rin to nung 31 years old ako na kumbaga pagod na rin ako, naranasan ko na lahat na ano ko na. Pero it's just that siguro may mga lesson na hindi pa tapos kaya binalik tayo. So ako, I've been living with guilt kasi parang madami ako nasaktang tao. So after that guilt, nagkaroon din ng mga shame. Shame na dahil madami ako nasaktang tao, hindi na ako deserving ng mga maayos na bagay. Yung pinag-uusapan natin kanina na kahit nabigyan ka ng nice things, pero ikaw mismo sisirain mo yun. Kasi nga, feeling mo, subconsciously, tumatakbo sa utak mo, you don't deserve all these good things because you are this person. You are this. You Feeling were never... na-mess up mo na before. You were never a good son. You were never a good brother. You were never a good husband or whatever. So, dala-dala mo yung guilt na yun subconsciously. And you think you didn't deserve the love, you didn't deserve the ano. So ako, nung nahil ko yung guilt, napatawad ko yung sarili ko, napatawad ko yung mga nakasakit din sa akin, yung nagbigay ng trauma, nawala na rin yung shame. Tapos nung nawala na yung shame, natuto na akong maging free. Free na hindi na ako nabubuhay sa validation ng ibang tao. I'm just being me. Basta importante, hindi ako nananakit, hindi ako nanloloko ng tao. Tumutulong ako sa tao. Hindi na mahalaga kung ano yung sasabihin ng tao. Kasi kahit gumawa ka na mabuti, may masasabi naman sila. Gumawa kang masama, may masasabi sila. So gawin mo na lang yung gusto mo. So parang yun ang pinaka natutunan ko to let go of guilt, to let go of shame, move on. And lahat tayo deserve natin ng lahat ng magaganda sa buhay. Kung ano man yung ginawa mo sa nakaraan, ano man yung ginawa mo sa sarili mo or whatever, lahat tayo, given the fact na ganun yung nangyari, deserve mo lahat ng mabubuting bagay, deserve mong mahalin ka ng tama, deserve mong wag ka ring maniniwala dun sa, di bali ng hindi gwapo, mayaman naman siya. No, wag ka magsettle kasi lahat naman talaga ng gusto mo, pwedeng mayaman, pwedeng gwapo, pwedeng maganda, pwedeng mabait, pwedeng lahat yan pwede mong ma-attract Kasi wala talagang imposible. But you have to be that person first. And you have to heal your traumas, heal your pains, heal your undeservingness dun sa tao na yon. So, kung ano yung feeling mong undeserving ka dito, ano yung ugat nun, and then i-heal mo siya, and then gawan mo ng paraan para ma-feel mo sa sarili mong, now I deserve this kind of person. Kasi I'm being that person already. Tapos, isa ring natutunan ko siguro is, lahat talaga nagsisimula sa'yo. Yung relationship mo sa parents mo, relationship mo sa kapatid mo, relationship mo sa mga kaibigan mo, lahat yan projection ng kung ano yung nangyayari sa loob mo. So pag hinil mo yung sa loob mo, wala kang ginagawa sa external mo. Hinil mo lahat, hinil mo yung mga traumas mo, yung mga mo, inayos mo yung kalooban mo. Automatically yung labas is nagbabago lahat. Umaayon lahat. At lahat na-attract mo na. Lahat nakukuha mo na. So, yun. Tsaka natutunan kong maging bata ulit. Kasi kaya pala ganyan na itsura mo ngayon. Yan, no? Justin Bieber. Pinag-uusapan natin kanina Ang daming naninibago. Si Tio Bray, hindi na rockista ngayon Oo. Sabi nga ni Lunyo, nakita nyo, kuya, parang si Justin Bieber. Pero, yun nga, natutunan ko maging bata ulit. I've learned to love myself more. I've learned to appreciate who I am. Ako, mas gusto ko nga yung ako ngayon kaysa yung ako dati. Parang, pag tinitingnan ko yung mga pictures ko dati sa picture ko ngayon, parang wow. So kung babae ka, ang pogi mo Kung babae parang ka, ganun Kung babae ka, mas i-date mo tong Brian na to? Oo. Oo. Yung dati i-date mo? Oo. Parang hindi. Parang dahil sa ugali niya, hindi.
Parang madami pang bit-bit yun. Yung ngayon, oo. Why Masasabi not? kong, kaya hindi rin naman tayo basta-basta nagde-date. Yun. Diba? Kumbaga, andito tayo sa, yun, gaya nga nasabi mo, I also value peace. I also value, ayoko na yung nagkakagera sa utak ko. At saka naging, napansin ko kay Brian, naging pihikan talaga. Oo. Naging pihikan si Why Brian. not? Oo. Medyo, oo, Dati medyo. kung sino-sino lang, ngayon. Hindi naman kung sino-sino naman. Hindi naman kung Why sino-sino. Basta maganda. Why Yun yung not? dati. Ngayon, normal na yung maganda. Dati maganda regardless kung healed or unhealed. Oh, Yes. healed or unhealed. Pwede na yan. Di ba? Pero ngayon, ando na ako sa normal na yung maganda. Ano pa yung the next na? Why Ano not? ba? Maayos ba yung kalooban mo? Spiritual ba? Feeling ko sa Uubusin mo ba? Sa Bali mo makikilala yan pag nagpunta tayo doon Let's next see. year. We're just flowing with the, yung kung ano yung saan tayo dinadala ni Universe, Yeah. diba? Malay mo. Why Diba? not? Yun lang naman yung sa akin, mga natutunan ko. Ikaw kayo knows. Ako, yung 2024, bago mag-start, sabi ko, excited ako rito eh. Parang sabi ko, feeling ko yung 2024, puro pera, abundance, Why not? puro ganyan. Totoo naman. Hindi ba? Ah, Totoo naman. Abundance sa yung 2024. yes, totoo. Parang hindi, yun yung in-anticipate ko. Financially, ha? Hindi, parang across the board, doon lang ako nakatitig sa theme na yun. Across the board. Pero this year, ako nagkaroon ng mga lessons na very paradoxical. Very paradoxical. In a sense na all things that I thought I knew, I had to learn again. Yes. I had to learn again. Parang, naghihilig na si... naghihilig yung kasama natin. Kala ko umutot eh. Yeah. Nagdadrama ako rito. All things that I had... Kita mo, hindi ko na mabalikan. Parang may bumalik na memes eh. Yung memes na mali. Sabi ko nga, paradoxical. And then, nung na-experience ko yung paradox, doon ako uli nang karoon ng panibagong POV. For example, I used to teach, we used to teach like unahin yung sarili. And that is correct. By all means, that is correct. Especially kung ang kausap mo nandun pa sa level 1 consciousness. Kailangan mo talaga silang turuan na unahin yung sarili. But the moment na the moment na ma-experience sa pag-uuna mo sa sarili mo, then you get to experience love. Then you get to experience light. And the only way to continue to feel kapag nandun na yung love at saka yung light sa'yo is to give it away. Meaning to say, kapag na-realize mo na ikaw yung source, gusto mo nang ipamigay, pabaligtad naman yung octave. Na hindi mo na iniisip yung pag-una sa sarili, but gusto mo na lang i-share. So parang mga ganong lesson. Another paradox that I learned is health. Yes. I used to say na healthy naman ako, kahit pataba ka ng pataba, healthy ka pa. Parang ganon. Why not? Alam mo yun, may mga tinatry ako pero hindi gumagana. Until nagkaroon ako ng lesson about my health. Then naging catalyst siya para, yun nga, tumigil na ako sa pag-inom. I mean, nandito na ako ngayon sa point na, ganun pala yun, no? Kapag talagang kailangan mo again ka na, hindi ka na umiinom. Kailangan mo talagang i-recognize na may problema ka. Yun, mismo. Kailangan mo munang i-recognize na may problema ka. Acknowledge. I-acknowledge, correct. Bago mo siya ma-address. No, parang before I used to say, Sabado naman. Kung may reasons ka pa.
And then nung in-acknowledge ko na ganun nga, na may problema nga talaga, then nag-start yung healing, and then eventually may pagka-dogmatic ka about it, na tipong, ayoko talaga ng alak, may ganun ka, kailangan mo siya i-rebuke, pero yung pagre-rebuke, sometimes only results to you being back again at it, kaka-rebuke mo. So, ngayon, tawag rito, na-build ko na yung discipline. Like, now I can go to parties, I can go to clubs, na nakokontrol ko na yung sarili ko, hindi ko kailangan uminom. Without saying na may pag-announce, ayoko uminom. Dati, nung nag-i-struggle ka pa, may pag-announce pa eh. Kung kailangan talagang uminom, kaya ko nang pigilan yung sarili ko. Dati kasi pag naumpisahan ko na, wala na, dire-diretso na. Pringles. Once you pop, you can stop. Tama, Pringles. Pero ngayon, kaya ko na, halimbawa, may mag-abot sa akin ng isang boteng beer. Okay, inumin ko siya. Wala na yung cravings. Wala na yung cravings. Kasi napatay mo na yung spirit siguro. No? And nawawala na yung wala na yung, alam mo yun, yung may shame and guilt or mismo. Yun, nawala na yun. Tapos, pero ang pinakamalaking lesson ko talaga this year is I approach death head on. Na before, sabi ko nga paradoxical, sabi ko nga, marami pa akong mga quotes na paborito kong quotes about death, memento mori, not the longest life is the best, but the well spent one, parang ganyan. May mga ganun kapag kulang na lang paggawan ko ng frame yung cross stitch na nakasulat yung mga quotes na yun eh. Why not? Akala ko yun na yun. Akala ko yun na yung mga lessons na yun. Pero iba pala when you are face to face with it. When you are and I'm sana I'm not praying na sana magkaroon kayo ng ganitong lesson. Napakahirap niya. It's something na I wouldn't even wish na ma-experience ng best enemy ko. Ganun siya katindi. That you will really feel na magko-collapse everything around you. Like everything becomes meaningless. Kapag when you're faced with death. Sabi nga nila, 'di ba, yung tao na normal, yung walang you want a million things about life. Pero yung tao na may sakit, you only want one thing. And that is health. And nagkaroon ako ng ganong lesson na pina-experience sa akin 'yon. So, huwag kayong mag-alala, okay na ako. Why na? Huwag kayong mag-alala. It was all, perhaps grace na pina-experience sa akin na magkaroon ng ganun. Siya para siyang package eh. With it, nagkaroon siya ng mga iba-ibang lessons. I started appreciating life again, na part ng enlightenment, guys. Lahat part talaga ng search for enlightenment or sa pursuit for enlightenment, biglang mawawala ng meaning yung mga bagay-bagay. Na dati ang lalaki ng meaning na binibigay mo sa kanila. Pero part ng enlightenment, yung unti-unti silang kailangan mawalan ng meaning. And then once you get to that a big lesson like this, bigla namang magkakaroon ng meaning lahat. Bigla uli magkakaroon ng meaning, but this time it's a different meaning. It's something that ang hirap to put into words even. Yung perspective, because it's very paradoxical. Much like yung service to self, used to advocate it, ganyan. Then kailangan mong gawin yung lesson. Then the moment ma-feel mo yung love na yun, the only way to continue to feel is to just share it nang walang natitira sa'yo. But this time, when you realize that you are the source, hindi na pala talaga siya nauubos. Sana nagigets nyo, but I'm blabbering, but yeah, yun yung so far, yun yung mga
biggest lesson ko for 2024. It's more of inwards. It's not really madilim. Ang tawag ko sa kanya, Dark Night of the Soul 2.0. DOTS 2.0. Matindi yun, ha? 2.0. 2.0. Yeah. Kasi actually tayo naman kasi parang for example may level 1 teaching yung love, may level 1 teaching yung surrender. Pero once you get to the level 1, may level 2 pala, may level 3, may level 4. May another octave. Parang sa kanta, Bray. 'Di ba? A, B, C, D, E, F, G. Pagdating ng G, another octave. A, B, C, D, E, F, G. Mismo. Mismo. Ayun. So parang ganun yung mga naging lessons namin for 2024 na parang mastery level, kumbaga. Na parang okay, kung alam mo ito pala yung love, may mas malalim pa palang meaning yun. At kung ito pala yung compassion mo, may mas malalim pa palang compassion. Parang ititest talaga kung saan yung And doon mo masasabihin mastery level siya na bigla mo masasabi, estudyante uli ako. Yes. Pero unending kasi siya eh. So, kumbaga yung levels niya, unending. Kasi the universe is constantly evolving. So, alam mo yun, may mga bagong nangyayari sa universe. So, therefore, may mga bagong nangyayari rin sa'yo hanggat buhay ka. Forever. Mismo. Why not? Diba? Unending talaga yung lessons. Kaya wala talagang lesson na, yun nga, katulad nung previous episodes natin, wala talagang lesson na one size fits all na biogesic na biogesic. Paracetamol. Yeah. Na pag may lumapit sa ito yung advice, hindi kailangan tignan mo kung ano yung full perspective eh. So, dahil the universe is constantly evolving and changing, pwedeng yung mga lesson, for example, tulad ng last episode natin, di ba? Yung parang kunwari pag namatay ka, ito yung mangyayari. Pwedeng ngayong time na to, iba na. Kasi it's constantly evolving eh, di ba? Pwedeng noong time na yun, may mga light pa na sinasabi si Tio Bray. Pero ngayon, pwedeng iba na, di ba? So, yeah, even those, pwedeng, Yeah. So, pero one thing's for sure, it keeps on getting better and better. Life just keeps on getting better and better. So, yun yung sa akin pinaka-importanting. Yun yung sa akin I used to teach, you have to experience darkness for you to appreciate the light. But I'm taking it lightly. Taking it lightly na naging parang yung pagsabi natin minsan ng lesson parang, alam mo yun, dahil masyado mo nang nakabisado, nawawalan na rin yung meaning, nadidilute yung meaning when you say it all the time. So nagkaroon siya ng panibago, deeper, even deeper meaning when you experience darkness. And much like someone na nalulunod, ganun mo kailangan yung light. No, you're grasping for air. Pag nalunod ka, tapos nakaligtas ka dun sa lunod, ma-appreciate mo yung buhay. Yep, absolutely. Kaya ang ganda-ganda ng buhay ngayon, napapangiti na lang ako bigla. Totoo naman. Diba? Totoo naman. Ako napareflect din ako dito sa topic natin na to. So, maganda. Yun nga, masasabi ko lang, paganda yung buhay. Yes. Yun siya. So, the better it gets, the better it gets. Yes. Pero masasabi ko lang, hindi madali itong path natin. Hindi talaga. Kasi yung path namin, as someone na parang pinili na maging healers or mag-inspire, parang mas mabigat yung lessons. I mean, hindi, tsaka siguro, kasi yung hinihingi natin malaki. Hindi naman. So, malaki din yung hindi lessons. Naman. It's like, hindi, yun yung sinasabi na with much is given, much is expected. Yeah. Pero kasi parang sa amin kasi, yung naging journey kasi namin is, for example, kunwari, nasa soul contract na may mamimit kaming ganitong set of people. Bago namin sila mamit, parang ipapa-experience na muna sa amin yung journey nila. Yeah! True. Tapos, kapag napasa na namin yung test, dun saka sila ma-unlock. Tapos, dun namin, para madali namin ma-share sa kanila or, alam mo yun? Yung survival story namin, yun yung magiging survival guide nila. Which is, yun yung mahirap, yung journey nila, yung pinapa-experience. Yun palagi sinasabi ni Clive. Om Shri. Kaya minsan sinasabi namin, pause muna tayo sa spiritual, pause muna. Kasi ang hirap eh. Kaya talagang San Pedro pa more. Pwede bang pagpunta natin ng Malaysia, wala tayong usapang spiritual? Ha?
Pwede bang werewolves and villagers lang yung laruin natin? Pwede. Let's board see, game lang tayo ng board game, ha? Let's see. Tanda mo, may temple ni Shiva doon. Diba? Let's see. Dito pala kayo, sabi ni Shiva. Dito pala kayo. God of Saturn pa. Oh my God. Ayun lang. So, sana nag-enjoy kayo ngayong episode na to. Huwag niyong kalimutan mag-join dun sa spirituality team group namin. Yes. Nakalagay sa link Sorry, below. marami palang nagtatanong kung kailan uli yung cacao ceremony namin. Dami nagme-message. Yes. Kapit lang, meron yan. Yes. Mga early next year. Tsaka nga pala, sa mga gustong magpalimbawa, may grupo sila. Pwede yun. Personalized sound healing. Pwede. Sound healing, hindi to kakawa. Sound healing, pwede rin po. Mag-message lang kayo sa spirituality team Facebook. Yes. Yeah. And Pinakabago naming service, sound healing. Yes. We have a very, very competent na facilitator. Yes. Maganda. And syempre, kung gusto niya ng mini retreats, ayan, be updated guys. Follow nyo kami sa social media kasi magre-launch din kami ng mini retreat soon. Oo, Yeah. para maganda siguro no coexist mini retreat. Ay, why not? Kasi parang nagkakaroon na rin ng sariling community itong coexist. Actually. Guys, kung gusto niyo ng coexist mini retreat, mag-comment kayo below. Ayan. Yan. So, Mini-retreat Kaya tayo. natin yung ginawa ni Kay na may Discord. Gawa na rin yun. tayo ng Discord ng coexist. why not, diba? Ayan. So, Discord ba o Telegram? Discord ba o Bakit ng Telegram kung ano-ano nakikita sa Telegram? Ayan. Hindi, pero alam mo yun. Gets. Yeah. Ayan, Or pero- WhatsApp or Ayan. whatever. Pero yung mga fans namin dito or supporters or followers sa Coexist, ayan, follow nyo lang muna yung spiritual community namin sa spirituality team. Link down below. So, Yan. Ganda Tsaka lang. may mga ibang podcasters na nanonood sa atin Oy. na Oo. nakilala ko. The Yes. Epic Podcast. Why Shout not? out. So gusto tayong Ayun. i-guest ng The Epic Podcast. Why not? Magaling din yung host ng The Epic Podcast. Why So not? yan. Maganda siguro yun yung coexist retreat, no? Tapos mag-share-sharean lang tayo, sagutan. At least yung mga gusto nyo ipapodcast, masasagot na ng live. Why Mga not, ganon. diba? Mapapag-usapan Tas may natin mga- personally. Kasama sila. Why not? Diba? Tapos may mga spirituality activities, di ba? Oo, maganda. And maganda. programs. And siguro maganda ma-launch na rin natin yung Hero's Journey. Yes. Para ma-discover ninyo yung own hero's journey ninyo. Yeah. Maganda yan. Nakaka-excite itong mga susunod na taon. Yeah. Ayun. Yun lang. Maraming salamat sa spirituality team, syempre. Ano na ba? Sorry. Last episode na ba natin to for the year? Hindi pa, no? May isa pa. May Hindi. 3 pa. Okay. Sige. Hindi kasi mag-ano pa ako, magbabali Oo. ko. Tama. Yung mga susunod na episode namin, si Dayan, mag-shoot siya ng episodes At doon. Siya lang. mag-episode tayo sa Malaysia. Why not? Pwede rin. Kumpleto tayong 3, di ba? Why Pwede not? rin. Or sama natin yung team. Parang Why not? year-end Oo podcast ng Coexist is yung buong team. Why not? How about that? Pagsalitaan mo yung mga Pwede. hindi nagsasalita. Yan. Tama. Shoutout sa'yo, Oliver. Yan. Tama, ganda nun ha. Gandang idea. Di ba? Yung Jupiter third day Hindi, hindi pero nagsasalita. maganda rin yung kay Dayan kasi mga interviewin niya, isa sa mga international practitioners sa Bali. Yes. And isa syempre So sa mga exciting. teachers namin dito sa spirituality team. Yes. Yan. Yes. Tapos Exciting ang yan. pinakadulo, interview natin si Shiva. Why not? Alright. Okay, Love thank and you light. guys. Peace. Love and light. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.